Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang pinagkaiba ng thread type sprocket sa cassette type sprocket. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so bibigyan ko kayo ng basic idea kung ano yung pinagkaiba nitong dalawang sprocket na to. Kung newbie ka pa lang sa pagbabike at hindi mo pa alam yung pinagkaiba nitong dalawang sprocket na to, itong video na to ay para sa'yo. So, unahin natin sa history. So, alam niyo ba guys, itong thread type sprocket, sobrang tagal na ng sprocket na to. Naimbento ito noong 1869. Yun nga lang, hindi pa naniniwala yung mga tao sa sprocket. Kasi yung mga bisikleta noon, wala pang crank, wala ding sprocket, walang gears. Gulong lang, frame, yun lang. Yung mga sumunod na dekada, na-realize na nila na mukhang kailangan na nila ng gear system o drivetrain. From 1800s hanggang present time, buhay pa rin yung technology ng thread type sprocket. Okay, pagdating naman ng 1970s, dito na-introduce ang cassette type sprocket. Ito mga cassette type sprocket noon, linalagay lang sa mga high-end na bisikleta. Tapos, nung tumagal ng tumagal, linalagay na itong cassette type sprocket sa mga budget meal na bike. Yun yung brief history nitong dalawang sprocket na to. So, itong dalawang to, walang cross compatibility. Hindi mo pwedeng ilagay itong cassette type sa thread type hubs kasi wala yung kakapitan. At ganun din sa thread type, hindi mo pwedeng ilagay yan sa cassette type na hubs. Yan, kasi magkaiba nga. Dito sa freewheel o sa thread type sprocket, nasa loob niya yung ratcheting mechanism. Saka dito sa thread type, naturally yang mabigat. Wala ka na magagawa dyan. Walang thread type na lightweight. Lalo na kung nagpalit ka ng 9-speed o 10-speed na thread type. Mas lalong bibigat yung bike mo. So dito naman kay cassette type, iba naman. Mas simple yung pagkakadesign sa kanya. Sa loob niya, wala na yung ratcheting mechanism. Kumbaga ang ginawa nila dito sa cassette, tinanggal nila yung loob nito at linagay na mismo dito sa hubs. Kaya ang nangyari, mas magaan na yung sprocket. Dito sa cassette type, mas madaming upgrade options dito. Depende na lang sa trip mo. Unlike dito sa thread type, sobrang limited lang yung mga upgrade options mo. Kung naghahanap ka ng performance, hindi mo mahahanap yun dito sa thread type. Pang ano lang talaga siya, pang ordinary na bike, pang bike to work lang, yun lang. Hanggang dun lang siya. Hindi mo rin to pwedeng gamitin sa mga trails dahil mabigat siya, saka limited lang yung gear range mo. Hindi mo rin to pwedeng gamitin sa mga heavy load o gagawing cargo bike. Hindi rin kasi ganun kaganda yung interface niya, itong dito sa thread. Di ba kayo nagtataka kung bakit yung thread type lagi nasisira banda dito? Dito sa kabila, sa non-drive side, hindi gaano yan nagkakaroon ng issue. Ang lagi nagkakaroon ng issue dito sa may drive side. Dito sa part ng axle na to, ito, yung mahaba na yan, walang sumusuporta dyan. Walang suporta dito, kaya nagbe-bend yan. Nagkakaroon ng flex. Doon nasisira yung bearing. Doon napapwersa yung bearing cups, kaya kumakalog yan. Merong mga chances na itong part na yan napuputol. Itong thread type sprocket, pumapasok lang naman yan dyan eh. Naka-thread lang siya. So, hindi niya sinusuportahan itong axle na to. So, lahat ng puwersa ng bisikleta, kasama na yung rider, kasama na yung load o yung cargo, lahat nandito sa part ng axle na to. Kaya itong part na yan, yan yung mas nasisira. Ganun din dito sa thread type sprocket. Wala rin sumusuporta sa kanya dito sa may bandang gitna. Ito lang yung pinaka-interface niya kasi. Yan, yung may thread. Nandito lang yung suporta niya. So, dito, wala. Yun yung design flow nitong thread type sprocket. Pero, wag mong intindihin yun kung casual riding lang naman ginagawa mo, paikot-ikot ka lang, exercise lang, hindi naman competitive riding yung ginagawa mo, okay na tong thread type sprocket. At isa pa, napakamura lang kasi ng thread type sprocket. Sa presyo na 70 pesos, sa mga single speed, 150, 250, di ba? Ang mura lang ng sprocket. Kapag nasira yan, kumalog, mas okay pa na itapon mo na lang, bili ka na lang ng bago. At lastly, walang tunog mayaman na thread type. May nagtanong kasi sa akin dati noon, boss, meron bang tunog mayaman na thread type? Wala nun, sir. Walang thread type na tunog mayaman.
Kahit i-edit mo pa yan, ano pa rin yan, tunog tuko pa rin yan. Itong mga cassette type, versatile na sprocket yan. Mapa-casual riding pa yan or competitive riding. Siguro ang masasabi ko lang na hindi maganda dito sa cassette type yung presyo niya. Depende na lang din sa brand, saka sa model niya, saka sa speed. Okay, so para malaman mo kung thread type yan o cassette type, eto, ganito lang yung gagawin mo. Sisilipin mo lang yung gilid. Yan, dito lang. Kahit dito sa ilalim nitong QR, masisilip mo na yan. Kapag may butas yan, o parang may malalim na butas, thread type yan. Yan, kapag sumilip ka naman dito sa ibabaw, dito sa may gilid nito, makikita mo rin na may parang butas siya na malaki. Sa cassette type naman, iba. Wala siyang butas. Ayan o. Meron siyang takip. Yung takip na yan, yan yung lock ring. So, ganun din, kapag sumilip ka dito sa gilid, sa ibabaw, ayan o, wala kang makikitang malaking butas kasi may parang nakatakip. Yun lang yung technique guys, para malaman mo kung thread type ba yan o cassette type yung hubs o yung sprocket. Pag walang butas, cassette type. Pag may malaking butas, thread type. So yun guys ang pinagkaiba ng thread type sprocket saka cassette type sprocket. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.